Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig nyo. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Erwin. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi ko na rin babanggitin sa inyo eksaktong lokasyon na pinangyarihan ito para maprotekta ng aking pribadong buhay. Isa akong bangkero at hanap buhay ko na rin ang maghatid ng mga pasahero patungo sa kabilang bayan. Ang totoo ay nakatira ako sa isla at medyo may kalayuan din ang kasunod na bayan kaya naman ito na ang pinagkukunan ko ng pera sa araw-araw. Sekundarya lamang ang natapos ko. At kahit pinipilit akong pag-aralin ng aking mga magulang ay nawalan na rin ako ng interes simula nang makapaghanap buhay na ako. Hindi man lamang ako nahilig na magkagusto sa mga babae noon. Tama na sa akin na magkaroon ng inspirasyon at mas mahalaga sa akin na makatulong sa aking mga magulang kaysa isipin ang personal kong kagustuhan. Mangingisda ang aking ama. At paminsan-minsan ay sumasama ako sa kanya para makahuli ng isda at maibenta sa palengke. Kung minsan naman ay tumutulong ako sa aking lolong manggagamot sa tuwing hindi ako naghahanap buhay. Dekada 90. Nasa 19 na taong gulang ako noon. Sumapit ang 10:00 ng gabi at balak ko na sanang umuwi sa aming bahay nang bigla akong namataan ng isang dilag, magandang dilag, na tila nagmamadaling nagpapahatid sa akin patungo sa kabilang bayan. May dala siyang sako na may lamang mabigat na bagay. Nabanggit niya sa akin na kinakailangan niyang makarating sa kabilang bayan para maibigay sa kanyang pamilya ang 3 buwig na saging. Gayon din ang dala niyang karne dahil may paparating silang mga bisita. Nagtaka lamang ako kung bakit nakalagay ang lahat ng kanyang mga dala sa isang malaking sako at hindi niya pinaghiwalay ng sisidlan. Pero wala akong lakas na loob para magbigay sa kanya ng suhestyon dahil baka masamain pa niya ang sasabihin ko. Medyo may kalayuan ang kabilang bayan at aabutin pa kami ng hating gabi bago pa makarating doon. Tumanggi ako na maghatid sa kanya pero nagpumilit siya at nag-alok ng dobleng pamasahe para lang makarating sa kabilang bayan na yon. Wala na rin naman akong nagawa nun at naawa na rin ako sa sitwasyon niya dahil sa malaking sako na kanyang dala. Kaya naman pinasakay ko na lamang siya at nagumpisa na akong sumagwan. Medyo lumalamig na noon ang paligid. Marahil ay dahil buwan noon ng Oktubre. Nalalapit ng Disyembre. Sinikap ko na makipagkwentuhan sa kanya para hindi naman nakakainip ang aming mga habang biyahe noon. Tumutugon naman siya sa akin sa mahina at mahinhin niyang boses. Kalmado noon ang dagat. Napakatahimik ng paligid. Bagya akong pasulyap-sulyap sa kanyang direksyon. Medyo naaakit din ako sa natural niyang kagandahan. At sigurado akong maraming kalalakihan ang nagkakagusto sa taglay niyang alindog. Pero saglit akong umiwas ng tingin nung medyo humahangin at nakita ko ang kapitak ng kanyang dibdib na merong sariwang sugat doon. Napakunot ang noo ko, Sir Seth. Kinilabutan ako ng husto at hindi ko maalis sa isip ko ang kawangis na sugat na yon. Isang sugat na nababalot ng misteryo. Nakapaloob doon ng kagimbal-gimbal na lihim ng kanyang pagkatao. Habang iniisip kong mabuti kung saan ko yun nakita noon, bumalik sa balintataw ko ang mga alaala ko nung kabataan ko. Dati-rati ay kumadrona ang lola ko at kasakasama niya ang lolo ko sa pagpunta sa mga nagdadalang taong misis. Isinama ako ng aking lolo at lola at pauwi na kami noon sa aming bahay nang
makasabat sila sa daan ng isang babae na may sariwang sugat sa dibdib. Nanlilisik ang mga mata at bumubula ng malalapot na laway ang bibig niya. Sinalakay sila ng babae na puno ng kaliksihan ng katawan. May dalang talandro ang aking lola at pinatamaan niya ng mga hagupit ang babae samantalang ang lolo ko naman ay sinabuyan ang babae ng sagradong tubig. Nadampian nito ang sariwang sugat sa dibdib kaya umangil ito at biglang kumaripas ng takbo palayo sa aming direksyon. Hindi na siya nagawang sundan ng lolo ko dahil ayaw niyang mapahamak habang kasama namin siya. Minabuti na lamang namin noong umuwi sa aming bahay at huwag nang magpaabot pa ng kalaliman ng gabi sa kalsada. Kumintal sa isip ko nun na hindi pang karaniwang sugat sa dibdib ang taglay ng babaeng yon. Nadiskubre namin na isang bangkilan ang babae na nakahanay sa maharlikang aswang noong unang panahon at may kakayahan silang mag-anyong aso o baboy. Naipapasa din nila ang pagiging aswang sa pamamagitan ng itim na perlas na iniluluwal nila sa kanilang bibig. Matapos ko na magmuni-muni ay nanumbalik sa realidad ang aking diwa. Sumulak ang masangsang na amoy na nagmumula sa sako na dala ng babaeng yon. Itinanong ko sa kanya kung ano ang umaalingasaw buhat sa loob ng sako. At ang tanging na isagot lamang niya sa akin nun, karneng baboy. Hinawakan ko ng mabuti ang sagwan. Balak ko na sana siyang hampasin at itulak sa dagat nang biglang mapukaw ang atensyon ko. Saglit na nabaling ang paningin ko sa direksyon na aming pupuntahan. Malapit na kaming dumaong sa pangpang kung saan may kumakaway na isa pang babaeng may mahabang maitim na buhok. Nakawangis ng anyo ng dilag na pasahero. Sumilay naman ang tusong ngiti sa mga labi ng dilag na yon, habang pinagmamasdan ng babaeng kumakaway sa kanya. Hindi ko na nagawa ang plano ko at hinayaan ko na lamang kung ano man ang maganap pero kung may mangyari man sa aking masama, ay may mga dala naman akong proteksyon. Nakatago ito sa bulsa ng aking kasuotan. Ang talandro na ipinamana sa akin ng lola ko bago siya bawian ng buhay. Inilublob yun ng lolo ko sa langis na buhat sa garapa na naglalaman ng kahoy na dignum. Tinuruan ako ng aking lolo ng mga orasyon para mapanatili ang kapangyarihang taglay nito. Alam niyang araw-araw ay nasa bingit ako ng kapahamakan sa aking pagbabiyahe. Kaya naman pinayuhan niya ako na palagi kong dalhin ang talandro bilang proteksyon. Saglit na dumaong ang bangka sa pangpang. Tinulungan ko na makababa sa bangka ang dilag. Matapos nun, ibinigay niya sa akin ang bayad at nagpasalamat sa pagtulong ko sa kanya. Tinugon ko naman ang mga sinabi niya at kusang loob akong nagboluntaryo na buhati ng mabigat na sako para maibaba ng bangka nun. Pinakiramdaman ko pa rin ang dilag. Wala pa rin akong mapansing kakaiba sa kanyang mga kinikilos. Gayon din sa kasama pa niyang dilag. Lalong sumusulak noon ang napakabahong amoy. At nang maibaba ko ang sako, ay hustong lumabas mula sa sako ang isang putol na braso ng tao. Akala ko nung una karne yun pero hindi. Punong-puno yun ng mabahong sariwang dugo. Nanlaki ang mga mata ko sa mga nasaksihan ko, Sir Seth. Napatingin ako sa dalawang dilag at doon ko nakita ang panlilisik ng kanilang mga namumulang mga mata. Inilabas nila ang matutulis na mga ipin at kuko. Rumihistro sa isip ko ang napipintong panganib, kung kaya't naging alerto ako at bago pa ako madambahan ng isa sa mga dilag na yon,
Nadampot ko ang sagwan. Hinampas ko ng pagkalakas-lakas ang kanyang mukha. Napabagsak siya sa may buhanginan. Samantalang sinugod naman ako ng dilag na aking naging pasahero noon. Akma niya akong kakagatin sa may balikat noon. Nang bigla kong mailabas ang talandro o ang maliit na libro na yon. Yun ang ginamit ko na panghagupit sa kanyang mga braso. Umangil siya at lalong nagngit-ngit kung kaya't nagpatuloy ako sa paghampas sa kanya ng maliit na libro na yon. Hanggang sa tuluyang umusok ng bahagya ang kanyang katawan. Napasigaw siya sa sobrang galit at sakit. Hindi na niya nakayanan at umatras sila parehas ng kanyang kasama noon. Dali-dali naman akong sumakay sa bangka. Kinuha ko ang sagwan at pinagbantaan silang dalawa na kung lalapit sila sa akin ay hindi ako magdadalawang isip na patumbahin sila gamit ang sagwan at talandrong hawak ko noon. Mukhang naintindihan naman nila ang mga sinabi ko at naging epektibo ang pananakot ko na yon dahil hindi nila magawang lumapit sa akin. Nanatili silang nakatayo sa isang sulok na patuloy na tinatapunan ako ng masasamang tingin. Wala sila magawa kung hindi tanawin ako habang nagsasagwan sa kalamigan ng gabi. Nagmadali akong sumagwan, palayo sa pangpang, kung saan matatagpuan ang dalawang nilalang na yon. Matapos ang gabing yon ay hindi na ako nagpapaabot ng hating gabi sa pagbabiyahe. At hinding-hindi na rin ako tumatanggap ng iisang pasahero na magpapahatid sa kabilang bayan. Natakot na akong kumuha ng isang pasahero dahil hindi ako nakakatiyak sa aking kaligtasan. Lalo pat dalawa lang kaming bumabiyahe sa malayong lugar nun. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang aking kalbaryo, Sir Seth. Isinama ako ng lolo ko sa kabilang bayan dahil meron siyang gagamuting may sakit nun. At dahil sa malubhang sakit ay hindi na makakayanan ng pamilya nito na maibiyahe ang taong may karamdaman kung kaya't napagdesisyonan ng lolo ko na siya ang babiyahe para makarating sa tahanan nito at mabigyan siya ng karampatang lunas. Hindi ko naman matanggihan ang aking lolo kaya naman maaga kaming nagtungo sa kabilang bayan. Pero inabot pa rin kami ng takip silim dahil may kalayuan ang bahay nito, buhat sa bayan na yon. At mistulang liblib na lugar na ang kinatitirikan ng bahay. Medyo kinakabahan ako noon dahil kakaibang aura ng lugar. Pero sinubukan ko pa rin na maging matapang dahil kasama ko si Lolo at alam ko na sanay siya sa pakikipaglaban sa anumang mga elemento. Maging sa mga aswang. Kaya sigurado ako na hindi niya ako papabayaan. Nung makapasok kami sa loob ng bahay, napagmasdan namin ang butot balat na anyo ng katawan ng lalaking bunsong anak ng pamilyang yon. Nabanggit nila na kinukulam ang kanilang anak at walang sinumang manggagamot ang nakapagpagaling dito. Kaya naman sumangguni na sila sa lolo ko. Naganda ang lolo ko ng ilang halamang gamot. Pinausukan niya ang buong paligid at gumagamit siya ng mga insenso at kamangyan. Pagkatapos ay inusala ng binatilyo at inutusan ng mga magulang nito na magsunog ng goma sa labas ng bahay niya. Nakita niya buhat sa kanyang panggagamot na isang mangkukulam na aswang ang gustong pumatay sa binatilyong yon. At tila umaaligid ito sa kanilang bahay para makapagmatsyag at mapadali itong mapatay. Sumang-ayon naman ang mag-asawa at dali-dali silang nagsunog ng goma sa labas ng bahay. Ipinagpatuloy naman ng lolo ko ang panggagamot hanggang sa makatulog ng mahimbing ang binatilyong yon. Nang matapos ang orasyon ay binilinan ng lolo ko ang mag-asawa na maghanda ng mga orasyon o dasal na kinakailangan
Kung sakaling muling kulamin ng binatilyo, bibigyan pa sana kami ng malaking halaga ng pera ng mag-asawa bilang pasasalamat pero tumanggi si Lolo. Kusang loob ang ginawa niyang pagtulong kaya hindi siya humihingi ng anumang kapalit nun. Inalok na lamang kaming magkape na mag-asawa at hindi na namin yun natanggihan pa. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na kaming dalawa. Binaybay namin ang kahabaan ng kasukalan na yon. Hindi pa man lang kami nakakalayo nang bigla kaming may namataang nilalang na nakatayo sa may tabi ng punong kahoy. Maitim ito. Nanlilimahid ang nangingintab niyang balat habang tumutulo ang laway niya. Kinausap siya ng lolo ko at nabanggit nito na nakikilala siya at pinagbantaan pa na kung hindi tatanggalin ang kulam sa katawan ng binatilyo, siya mismo ang pupulbos dito gamit ang kanyang mga sandata. Tila nabahag naman ang buntot ng nilalang na yon. Sumunod siya sa mga sinabi ng lolo ko at makalipas ang ilang sandali, nagmamadali itong tumakbo palayo sa mga matataas na halamanan. Nagulat ako sa ipinakitang katabangan ni Lolo. Tinanong ko pa sa kanya kung paano niya napasunod ang naturang aswang sa pamamagitan lamang ng pananakot na yon. Napangisi na lamang ito at nagumpisa siyang magpaliwanag. Ayon sa kanya, ang aswang ay matatakot lamang at lulubayan ng isang tao kapag nalaman na nito ang kanyang buong pagkatao. Sa ganung paraan ay posibleng maitaboy ito sa anumang pananakit o gawing masama. Namanga naman ako at hindi ko sukat akalaing kahit na matanda na si Lolo, ay kinakikitaan pa rin siya ng bagsik sa pakikipag-usap at pakikipaglaban sa mga ganitong nilalang. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bukana kung saan maraming nakatirik na mga kabayan. Doon namin nasumpungan si Mang Estoy na humahangos at tila namumutla sa sobrang takot nun. Tinanong siya ni Lolo kung anong nangyari at nabanggit nito na kamuntik na siyang salakayin ng nilalang malapit sa lugar na pinag-iinuman nilang magkumpare. Dumayo siya doon para makipag-inuman sa kanyang kumpare. At noong pagkatapos nilang makapagligpit ng pinag-inuman, nagpaalam na siya at sinundan siya ng isang magandang dilag na nakasuot umano ng blusang itim. Kinabahan na siya at kinutuban na hindi yata normal na magkaroon ng magandang babae ng ganong oras, di ba? Hindi nga siya nagkamali nun. Bigla na lamang umanong nagkaroon ng mga matutulis na ipin ng babaeng yon. Kaya naman kumaripas siya ng takbo. Nagsisisigaw sa daan pero wala naman siyang makitang ibang tao na naglalakad sa kalsada. Kaya minabuti niyang sumiksik at kung saan-saan magtago para lang maligaw ang nilalang na yon. Hindi nagtagal at nasumpukan niya kaming dalawa. Kaya naman humanap na siya ng pagkakataon na makalapit sa amin noon. Suwestyon niya na makaalis na kami sa lalong madaling panahon dahil ang lugar na yun ay pinamumugaran ng mga aswang. Hindi naman kinakitaan ng takot ang kalooban ng lolo ko pero sumang-ayon siya sa mga tinuran ni Mang Estoy. Kaya naman nagmadali na rin kami magtungo sa may pangpang kung saan matatagpuan ang bangka. Nanigurado kami sa paligid na walang sino man na nakaabang sa amin noon pero nang akmang sasakay na kami, ay biglang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay natagpuan ko ang isang babaeng nanlilisik ang mga mata. Namumutla. Ugat-ugat ang mukha at merong mga matatalim na ipin nun. Binunot ni Lolo ang itak at sa isang mabilisang pagkilos ay tinagpas niya ang ulo ng nilalang na yon na nagpagulong-gulong sa may buhanginan.
Napakalakas ng buwelo at talagang halos malaglag ang puso ko mula sa dibdib ko. Pinakalma ko ang sarili. Bahagyang lumingalinga sa paligid nun. Tiniyak namin na hindi na kami muling nasundan ng iba pa. Makalipas ang ilang minuto ay napanatag na ang kalooban namin. Isa-isa kaming sumakay sa may bangka at pagkatapos ay nag-umpisa na akong sumagwan palayo sa pangpang. Iniwan namin ang katawan ng nilalang na yon. Tiwala naman ako na ligtas na kami lalo pat malayo na kami sa kabilang bayan. Mahabang biyahe ang aming sinuong at habang sumasagwan ako ay hindi napigilan ni Mang Istoy na magpakwento sa aking lolo sa kanyang dating buhay at kung paano siya naging magaling na tagapatay ng aswang. Yun yung bagay na hinding-hindi ko magawang itanong sa lolo ko kahit nung kabataan ko pa. Hindi naman naging madamot sa impormasyon si lolo. Isinalaysay niya ang pangyayari sa kanyang buhay. Nagmula pala sa angkan ng mga pumapatay sa aswang, ang lolo ko. Binata pa lamang umano siya, ay sinanay ang isip at katawan niya ng kanyang ama sa pakikipaglaban. Hanggang sa masumpungan niya ang lola ko at naisipan niyang mag-ibang bayan para bumuo ng pamilya. Pinabaunan siya ng kanyang ama ng mga kagamitan sa panggagamot at pangontra sa mga aswang. Akala niya ay matatahimik na ang buhay niya pero nung malaman niyang kumadrona si lola at nagsiserbisyo ito sa mga nagdadalang tao sa mga karatig bayan na walang pinipiling oras, ay tinuruan niya ito ng mga orasyon at paggamit ng pangontra sa masasamang elemento. Naging magkatuwang sila sa pakikipaglaban at paghahanap buhay hanggang sa mabiyayaan sila ng 2 supling at isa na nga sa kanila ang aking ama. Nabanggit pa niya na nerbiyoso at medyo may kaduwagan umano si tatay. Kaya naman hindi niya nagawang turuan sa pakikipaglaban sa mga nilalang at masasamang elemento. Mas natuto pa umano ang anak nitong babae na si Tia Juliana kaya naman bago ito naging sikat na magtatawa sa Cebu, ay may sapat din siyang kaalaman sa pagpatay sa mga nilalang sa tulong ng kanyang ama. Kaya pala ganun na lamang ang pagka-interes ko sa mga sandata dahil nananalaytay pala sa mga ugat ko ang katapangan ng lolo ko. Sa matagal nilang pagkikwentuhan, napansin namin na nakarating na pala kami sa bayan nun. Ganun na lang ang kagalakan ni Mang Istoy nang makatiyak na nakaligtas na kami sa mga nilalang sa karatig bayan. Bumaba siya sa bangka at pinasalamatan kaming maglolo. Pinangakuan niya kami na sa kasunod niyang mahuhuling isda sa dagat ay ibibigay niya ng libre sa amin nun. Nagpaalam na ito bago nagtungo sa kanilang bahay. Natuwa naman ako dahil hindi kami nasaktan o napahamak ng lolo ko pero may bahagi pa rin sa isip ko na posible talagang pinamumugaran ng mga aswang yung lugar na yon. Kung kaya't nag-ingat na rin ako sa mga nagiging pasahero ko na nagtutungo doon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ko na rin na nakita ang pagbabago at pagunlad sa aming bayan. Gayon din sa kabilang bayan. Kahit papano ay nawala na rin ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Maligno, mga engkanto. At hindi na rin ako nakaengkwentro ng anumang nilalang. Lalong-lalo na mga nagiging pasahero ko na nagpapahatid sa kabilang bayan. Sumapit ang 1 taon at nagkaroon ng panibagong direksyon ng buhay ko. Nang makilala ko ang aking naging misis nun. At nagsimula na kami ng isang simple at kompletong pamilya.